Gagawin ko dito, Ma? Malaki ka na. Tingnan mo, wala pang signal. May 2K dyan sa loob ng bag mo. Enough na yan for 1 week here. Meanwhile, wala yung katiwala dito dahil pumunta sa Bicol, nanganak yung asawa, ha? So, bahala ka na. Ma, 2K? Anong gagawin ka sa 2K? Walang maid, walang pagkain. Grabe naman tong parusa mo, Ma. Malinaw naman sa'yo kung ba tayo nandito, di ba? My God! Anton, pati credit card ko! Hindi mo man lang pinatawad. Kailan ka ba magtitino? Iniutos ng papa mo to. Para malayo sa tukso, malayo sa mga gastos mo. Ma, wala akong alam sa bahay na to. Anong gagawin ko dito? Well, you have a week to learn everything. Enjoy your stay in your lolo's house. Ma! Ma, ano ba? Ma! Ma, ano ba? Ma, gagawin ko sa... Ma! Ba yan? Sino yan? Di ko rin kilala eh. Bigla na lang siyang dumating. Mukhang problemado. Visit! Visit! Mukhang sutil. Mukhang may pinagdadaanan. Visit! 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 Masungit. Rose, hindi ko to kaya. Let's go! Anton? Sino yan? May tao ba dyan? Sino yan? Lubat lang pala. Anton? Sino sabi yan eh? Sino yan? Hindi ka lalabas? Sabi na nga ba eh. Si Mama lang to, hindi mo talaga ako matitiis, ma eh. Ikaw din pala susuko, ma. Hindi mo rin pala ako matitiis. Antonio? Ma, maniwala ka sa akin. May multo dito sa bahay. Baka lolo mo lang yun at na-miss ka. Ma, hindi. Babae. Babae. O di lola mo. Ma, alam ko boses ni Lola. Saka, mas bata yung boses. Baka hangin lang yun. Ma, paanong hangin? Eh, binanggit yung pangalan ko, Ma.
Minum ka na naman siguro. Basta, ma. Gusto ko nang umuwi. Pasundan niyo na ako kay Mang Melchor, oh, please. No, no, no. Ma! Ma! Okay. FYI, my lolo owns this house. Amin to. At kung sino ka man, I think hindi ka bilong dito. Tama ka. Andun ang pangalan ko. Andiyan ka pa ba? Hello? Andiyan ka ba? Makahangin nga lang siguro. At isa pa, hindi mo naman kailangan manakot. Malaki naman tong bahay. Pwede ka sa second floor, dito ako. Pwede naman natin pag-usapan. Ay, hindi. Kahit huwag na pala tayo mag-usap. Kanya-kanya na lang. Walang pakialaman. Wala nang takutan. Siguro. Nagmamalik mata ka lang, Anton. Wala lang yun. Wala lang yun. Wala lang yun, Anton. Hindi yun totoo. Namamalik mata ka lang. Anton! Mama! Mama! Ayoko na dito! Mama! Antonio! Multo ka ba talaga? Oo! Naririnig niya ako. Paano mangyari yun? Hindi tayo pwede manig, di ba? Naalala ko yung sinabi ng isang naligaw dito bago siya makatawid. Wala ka pa nun dito eh. Maririnig ka lang daw ng tao kapag may nagbibig kiss sa inyong dalawa. Kamukhang kamukha niya si Antonio. Si Don Antonio de Luna? Si Anton. Huwag ka na matakot. Hindi ka naman namin sasaktan eh. Nandiyan ka pa ba? Hindi niya ako naririnig. Hindi mo naman kailangang matakot sa amin eh. Hindi naman kami masasamang multo. Eh, nananakot ka eh! Ako lang ang naririnig niya. Teka, may kasama ka? Ilan ba talaga kayo? May kasama ako isang kaibigan, si Louie. Halos kasing edad lang din natin siya. Magkakaedad lang tayo? Teka lang. Eh, di ba paggabi lang nagpaparamdam ang mga multo? Sino may sabi nun? Yun ang alam ko. Wala kami konsepto ng oras. Teka, kaano-ano mo pala yung kasama mo? Sino yun? Si Louie? Nauna ako sa kanya sa bahay na to. Bakit nga kayo nasa bahay na to? Saka, bakit alam mo pangalan ko? Eh, ngayon pa lang naman ako nakapunta sa bahay ni Lolo. Saka, bakit di ko narinig si Louie? Ang dami mong tanong, ha? Sorry, may nasabi ba ako mali? Hindi ikaw, si Louie. Eh, galit ba sa akin yung kasama mo? Hindi naman masyado. Sorry. Hindi nga ikaw, si Louie. Okay. Anong pangalan mo? Rosita. Pero ang tawag nila sa akin,
Rose. Anthony. Pero Anton na nickname ko. Matagal na ba kayo dito? Maraming taon na. Panahon pa ng mga Amerikano nung namalagi ako dito. Ako naman panahon ni Ramos. Si Louie daw panahon pa ni Ramos. Pero hindi ko na naabutan yun. Grabe! Nakikipag-usap talaga ako sa mga multo. Wait lang. Panahon ng mga Amerikano? Panahon ng lolo ko yun eh. So, magkakilala kayo ng lolo ko? Si Antonio ang una't huli kong pag-ibig. Nice! Aminado naman ako eh. Pasaway ako. Paano? Laging na kay kuya yung attention nila. Achiever si kuya. Laging may honors. MVP sa varsity nila. Ako, laging kulelat. Si Papa naman, lagi kami nag-aaway. Si Mama pa, sulsul pa ng sulsul. Ganun na ganun din si Antonio. Kasalanan ko ba kung hanggang doon lang yung kaya ko? Pero kahit laging pinapagalitan si Antonio, naging mabuti pa rin siyang anak. Mas nagiging kamukha mo si Antonio pag lumingiti ka. Kamusta na nga pala si Antonio? Nung binalikan ko kasi siya dito, wala na siya eh. Hanggang sa hindi na ako nakaalis dito. Sa US na nag-aaral si Lolo. Ang kwento ng Mama, may nangyari daw kay Lolo nung kabataan nito. Na-aksidente daw. Pero wala naman nangyaring masama kay Lolo. Parang mga galos lang. Pero halos 1 linggo daw nagkulong si Lolo sa kwarto at hindi kumain. 1 linggo. Doon na raw muna sa Maynila. And after a few months, nilipad na sa US. Rose? Nandiyan ka pa ba? May nabanggit ba yung mama mo kung may kasama siya sa aksidente? Kababata raw ni Lolo. Pero hindi ko na maalala eh. Namatay daw yung kasama ni Lolo. Rose? Ikaw ang kasama ni Lolo? Ikaw ang... Malamang sinisid niya ang sarili niya sa nangyari. Kamusta na si Antonio? Ilang taon na siya? Rose? Bata pa ako na namatay si Lolo. Hindi na siya bumalik ng Pilipinas. Sabi ni Mama. At sa totoo lang, hindi ko nakilala si Lolo. Hindi man lang kami nagkita kahit kailan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi na siya bumalik kahit namatay na siya. Naging masaya na siya at wala na siyang kailangan pang balikan dito. Rose, hindi ako naniniwalang nakalimutan ka ni Lolo. Sayang hindi mo nakilala si Antonio. Napakabait niyang tao. Sayang. Pero huwag kang mag-alala. Ipapakilala ko siya sa'yo. Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Alas 5:30 ng umaga nagigising si Antonio. Anton! Ito na! Babangon na! Sa umaga, sinasamahan niya ang mama niya sa palengke para mamili.
Papi! Paborito niya ang pakbet. Huwag kang mag-alala. Hindi rin siya magaling magluto. Malinis siya sa bahay. Mahigpit kasi ang mama niya sa kalinisan. Ayaw na ayaw niya na may alikabok kahit sa ang sulok ng bahay. Ay, Lolo. Si Antonio, masayahing tao. Mahilig magbiro. Kahit palagi rin siyang pinapagalitan, hindi nawawala sa mukha niyang ngiti. Teka, hindi ba may kasama ka? Louie! Yoo! Where are you? Nandiyan ka ba? Louie! Nandiyan ka lang pala eh. Halika nga dito, sumama kami na Rose. Tara na! Tara! Yan o, di ba? O, teka lang. At higit sa lahat, palakaibigan si Antonio. Dito sa nayon namin, wala siyang hindi kakilala. Magaan ang loob sa kanya ng mga tao. Yan. O, di ba sabay-sabay tayo kakain? Mas masaya pag marami. Sabi nga, di ba? The more, the merrier. Appear! Oh, hindi nyo alam, lakas ko kumain. Tara na. Mukha naman pala siya mabait. Rose, pinapaalala ko lang sa'yo hindi si Antonio si Anton. Alam ko. Aalis din yan parang si Antonio. Alam ko rin yun. Magdadagdag ka pa ba talaga ng rason para manatili dito? Ayaw mo ba talagang tumawid? Luisito, talaga bang ipagkakait mo sa akin na sariwain ang mga alaala namin ni Antonio? Kahit isang linggo lang? Inisip lang naman kita. Rose, napalapit ka na sa akin. Siyempre gusto ko nang makalaya ka sa nakaraan mo. Tulad mo, pareho tayong may naiwan sa mundong to na hindi natin mabitawan. Hindi natin mapakawalan. Pero kapag lumaya na tayo dito, hindi na natin siya uli mararamdaman. Alam kong mali. Pero kahit sa huling pagkakataon, gusto kong maramdaman ulit yung connection ko kay Antonio. Kahit isang linggo lang. Ito ba? Oo, Anton. Ang mga liham ko kay Antonio. Sweet. Yan lang kasi ang paraan para mas masabi namin yung mga nararamdaman namin. Limitado ang bawat galaw namin kasi mahigpit ang papa ni Antonio. Minamahal kong Antonio, kahapon ay sinamahan ko ang inay na magsimba. Saglit lamang at umuwi na rin kami dahil ayaw naming abutan ng gabi. Takot na takot ang inay sa mga sundalong puti. Ako rin. Nagluto si inay ng tinola at pritong galunggong na gustong gusto ni Ama at ng kapatid kong si Leon. Ang aking pamilya. Pero bago ako matulog ay naiisip pa rin kita. Nung pagkikita natin nung isang linggo ay lagi kong naaalala. Maraming bulaklak, mabango ang simoy ng hangin. Sana'y dumating na tayo sa tamang edad para selyuhan ang ating pagmamahalan. Walang araw na hindi ko yun inaasam. At bago ko ipikit ang aking mga mata,
Baon ko ang ngiti mo hanggang sa panaginip. Ikaw lang ang aking mamahalin hanggang sa kabilang buhay. Nagmamahal, Rosita. Ngayon ko na lang ulit nabatid ang liham ko kay Antonio. Parang kahapon lamang ang lahat. Bakit hindi ko man lang siya nakilala? Bakit hindi man lang kami nabigyan ng pagkakataon mag-usap man lang kahit isang beses? Hindi ko man lang narinig ang boses niya. Lo, sana nahintay mo pa na lumaki ako. Pero pinapangako ko sa'yo, Lo, mamahalin ko sina Mama, Papa, at Kuya. Kapag dumating na ang araw na magmamahal na rin ako katulad nyo, mamahalin ko rin siya ng tapat at buong buo. Hanggang kamatayan. Rose, nanatili ka dito dahil kay Lolo. Paano kung magkita ulit kayo? Anak, paano ako maniniwala sa'yo? Maanak mo ko, lulukuhin ba kita? Baka naman gusto mo lang umuwi na agad. No, Ma. Ang saya-saya kaya dito. May bago pa akong friends. Namamulto? Nakabahan ako sa'yo, ha? Anton, naaalala ko siya. Kilala ko siya. Sino? Nak? Ah! Mag-Joseph! Ma, kalma lang. Mababait sila. Ate Helen. Sino yun? Alam, Ma. May narinig ako eh. Tinawag Ate Helen. Parang naalala ko yung boses na yun eh. Rose, ikaw ba yun? Rose? Si Louie. Anton, naaalala ko siya. Rose? Ma, naririnig mo si Louie? Kilala ka ni Rose. Louie? Rose? Luisito! Iyo! Ate Helen, naririnig mo ako. Oh, Louie boy! Naririnig kita. Nung dalaga pa lang ako, hindi ko pa kilala papa mo. Naniraan kami dito ng 6 na buwan, kasama ko ang Tito Fidel mo at ang lola mo. Nakilala ko si Louie. Binata na siya noon. Anak siya ng katiwala namin. At naging matalik na kaibigan kong nanay niya. Ako nagdala sa kanya sa ospital. Nagka-malaria siya eh. Pero Bumalik ako dito nun. Kaso wala na kayo ni nanay. Doon ko nakilala si Rose. sinama namin siya sa Maynila. Si Yaya Miling. Ang daming masasakit na ala-alang dala ng bahay na to. Malungkot. Mabigat. Tahimik. May umaalis. Nasasaktan. Pero marami din masasayang alaala. Ang pagkakaibigan, ang pagmamahalan, at ang pamilya. Louie, hindi man kita naririnig, pero gusto kong sabihin sa'yo na napakabuting tao ni Yaya Miling, ang nanay mo. At kahit wala na siyang kilala sa amin ngayon, nangangako ako. Dadalhin ko siya dito kung siyang magpapalaya sa'yo. Dahil kaibigan kita. Rose, sana sa gagawin kong ito, bigyan kita ng katahimikan. Kailangan mo nang lumaya. Katulad ni Lolo.
Rose? Ang hiling ni Papa. Dito siya mamahinga. Sorry pa. Kaya lang. Antonio. Salamat. Paalam. Rose. Mauga nila ka na dito. Ug kung mabalik ka pa diri, promise, dili mo na ako mailhan. Punyo? You were wrong when you said na hindi mo kailangan umalis ng Cebu to become somebody else. Pero you were also right. You became somebody else. I just didn't expect na kayo pala yung owner ng pagsistayan ko. At hindi mo rin sinabi sa kanya na isa ka lang alila dito! Hindi mo ba, pag sinabi ko sa kanya yung totoo, ang gusto niya pa rin kaya ako.